tanong ni Brother Jezreel Siem, kung may transition phase, bakit till Book of Acts 17:2, Acts 13:42-44, nagpapatuloy pa silang manghiling ng Sabat? Wala naman silang pinangapangaral na lipat sila sa Sunday. Tama naman yan, Brother Siem. Brother Jezreel Siem, ito po ang sagot namin sa tanong mo. Bakit mayroong sa Acts 17 at 13, nagsimba pa mga Kristiyan? Ito po, Sabat under crossfire, na sinulat ni Dr. Samuel Bacchiocchi. Kilala niyo naman si Samuel Bacchiocchi. Siya ay defender ng Sabat sa mga Seventh-day Adventists. Ang gusto ko kay Bacchiocchi, honest siya at broad-minded. Ito ang sagot ni Bacchiocchi. Bakit may mga nagsisimba pa sa Acts na binanggit sa atin kanina, Brother Jezreel Siem? Sabi ni Bacchiocchi, ito sagot ni Bacchiocchi sa inyo. How did the New Testament believers observe the Sabbath in the light of its expanded redemptive meaning derived from Christ's ministry? Initially, sabi ni Bacchiocchi, sa umpisa, initially, most Christians attended Sabbath services at the Jewish synagogue. Anong mga Bible verses na inibigay ni Bacchiocchi? Acts 13:14, 43, 44, Acts 17:2, Acts 18:4. Ito yung binigay sa atin kanina ni Brother Jezreel Siem. Ba't daw, kung nawala ng Sabat, ba't daw may nagsisibad Sabat? And sabi ng Bacchiocchi sa inyo, Bacchiocchi ito yung scholar nyo, Brother Jezreel. Si Bacchiocchi na sumagot sa tanong mo. Initially, sa umpisa. Talagang tama yung Acts na binigay mo. Sa umpisa lang yun. Pero hindi palagi sila nagsisimba ron. Dahil sabi ni Bacchiocchi, gradually, pangunti-unti, however, Christians establish their own place of worship. Bakit? Humiwalay na sila eh. Sabi pa ni Bacchiocchi sa page 162, Matthew suggests that the process of separation had already begun at the time of his writing because he speaks of Christ entering their synagogue. The pronoun there suggests that Matthean community as a whole no longer shared in Sabbath services at the Jewish synagogue by the time the gospel was written. Presumably, they had organized their own meeting places of worship then. So ano sagot ni ng inyong mismong scholar si Dr. Bacchiocchi, Brother Jezreel Siem? Tanong kasi sa atin ni Brother Jezreel Siem, kung may transition phase, bakit hanggang sa Book of Acts 17, 13, 24, nagpapatuloy pa rin sila manghiling ng Sabat? Wala naman silang pangangaral lahat ng Sunday. Tama, hindi sila nangangaral ng Sunday. Pero ba't sila nagsasabat? Sabi mismo ni Bacchiocchi, kung wala ka ng libro na Brother Siem, na Jezreel Siem, Sabat under crossfire. Kasi nung Adventist ako, nung ako'y nakipag-debate, memorize ko halos itong ilang beses ko nabasa ito eh. Yun ang problema. Pag hindi ka nagbabasa ng libro, wala kang alam. At ngayon, sinishare ko sa inyong natutunan ko mismo kay Bacchiocchi na isang 7-day Adventist. Na tama, nagsisimba sila sa Acts 13, sa Acts 17, 18. Initially, sa umpisa lang yan. Ibig sabihin, temporary lang ang pagsimba nila sa Jewish synagogue. Pero gradually, yung mga Kristiyano nag-establish ng kanilang sariling place of worship. Therefore, hindi sila nanatiling nagsisimba ng Sabat na sinagoga. Kaya ang tanong ko, Brother Toto, sa mga Sabatista ngayon, kung totoo yung sa Acts 13, yung sinasabi ni Brother Jezreel Siem, kung totoo yan, bakit dapat sa sinagoga kayo nagsisimba ngayon? Hindi sa Christian Church. Tama ba, Brother Toto? Tanong natin kay Jezreel Siem. Bakit Jezreel Siem sa Seventh-day Adventist Church na Christian Church ka nagsisimba? Samantalang yung binigay mong Bible verse sa Acts 17, 13, ang mga Kristiyano sa sinagoga ng mga Hudyo, ng mga unbelievers. Unbelievers kay Christian eh. Doon sila nagsasabat. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung totoong yan ang basehan ng Sabadista at yan ay matibay, dapat sa sinagoga ng Hudyo, dyan sa Makati meron, no? Sinagoga ng Hudyo. Diyan kayo dapat nagsisimba pag Sabado. Bakit kayo sa Christian Church? Saan nyo nakuha yung model na sa Christian Church magsisimba pag Sabado? Wala ka naman nabasa sa Bible. Wala ako nabasa sa Bible. Kahit kayo, tinatanong ko na 2 years ago pa yan, saan nyo nabasa sa Bible, kahit isang text lang, na mga Christian nagtipon, hindi sa sinagoga, kundi sa Christian Church, bilang church na nagsama. Wala kayong mabasa.
Therefore, walang basis ang pagsamba niya Sabado bilang mga Christian. Kaya sabi ni Bacchiocchi, ang mga Christian gradually, kasi sa panahon ni Mateo, di ba si Mateo sumulat ng Gospel, nung mga sinulat niya, mga 50 AD. 50 AD pa lang, panahon pa lang ni Mateo, sabi ni Bacchiocchi, meron ng distinction between the synagogue and Christian. Tingnan niyo sa Matthew 12:9, sabi ni Matthew, si Jesus, he went on from there and entered their synagogue. Pag sinabi, siya'y pumasok sa kanilang sinagoga, therefore, yung mga Kristiyano, nagsiseparate na sa sinagogue. Sinagoga nila yan Yun ang point dito. At makikita rin dito na para kay Matthew, pati si Jesus disassociate niya sa Jewish synagogue. Doon pala makikita natin na malinaw na ang isip ng mga Kristiyano, nag-mature na, sa time ng isulat ni Matthew at ng Luke, ang relationship nila sa synagogue ng mga Jews. Nung time ni Matthew at Luke, hindi na sila nagsisimba sa sinagoga. Kaya yan ang malaking challenge sa mga Seventh-day Adventists ngayon, Brother Toto. Mismo si Bacchiocchi na Seventh-day Adventist, namatay na Adventist faithful to, na nagkaroon ng pagkakaiba eventually. Epekto na rin ito ng Jerusalem Council. Di ba sinabi natin, si Matthew, Gospel of Matthew, sinulat ng AD 50. Ang Jerusalem Council, AD 50. Halos kasabay yung Jerusalem Council. Kaya nagkaroon ng distinction sa synagogue. Wala nang nagsisimba halos. Kaya ang tawag nila ni Matthew, ang kanilang sinagoga. Hindi sinabing ating sinagoga. Kung talaga doon pa sila nagsisimba, dapat hindi na sila nagkaroon ng distinction. So, sa panahon ng 50 AD pa lang, onwards, may distinction na ang mga Jews at mga Gentiles. Hindi na sila nagsisimba. Sabi nga ni Bacchiocchi, they organize their own meeting place of worship. Ngayon, ang sabi dito ni Brother Jeslensian, place of worship and transition phase na sinasabi nyo. Di ba nasa synagogue ang mga Jewish? Hindi transition phase from Saturday to Sunday. Well, hindi natin pinag-usapan pa Sunday. Huwag ka mag-alala dyan. Mamaya dadating tayo dyan. Ang ibig ko lang sabihin, sabi mismo ni Bacchiocchi, sana matuto kayo, hindi naman ako nagsasabi. Si Bacchiocchi na, Seventh-day Adventist ko lang. Sabi nila, nag-change na sila ng place of worship. But, baka ina-assume pa ng ating mga kaibigan Adventist, kahit na sila hindi na nagsisimba sa sinagoga, Sabat pa rin na pagsimba nila. Saturday pa rin. Wala, hindi po totoo yan. No? Kasi, in fact, nung time nung 65 AD, when John wrote the book of Revelation, 65 AD, tapos ng Jerusalem Council, ang tawag na ni John sa synagogue ay synagogue of Satan Revelation 2:9, no? Slander of those who say they are Jews but are synagogue of Satan. Revelation 3:9, synagogue of Satan, itong mga Jews. Kaya wala talagang Kristiyano na magsisimba ron ng Sabado. So ang question natin ngayon, paano ngayon? Paano sila nagsasabat? Ang mga Kristiyano, sabi ng Romans 16:5 or Corinthians 16:19, Colossians 4:15, Philippians 2, nagsisimba sila saan? As a church. Sa mga bahay na sila nag-church ngayon. Kasi wala na iwas na sila sa sinagoga. Sa mga bahay. Pero wala kang mababasa, Brother Toto, itong challenge na sa mga Adventist, na mga Kristiyano nagsimba sa bahay. Sabado. Kahit si Bacchiocchi walang sinabi. Pero meron tayong isang verse. Meron tayong isang verse na mababasa na mismo si Lucas ang sumulat na eventually ang mga Christian ay nagsimba ng linggo. First day of the week. Meron. But ito yung ating, sabi ko nga sa ating tanong, but the question is, were they still worshiping on the seventh day? Kasi hindi na pala sila nagsisimba sa sinagoga, yung Sabado ang simba. So wala na yung argumento ng Adventist na paano sa acts na nagsisimba sa sinagoga. Temporary lang yan, eventually nawala yan. So saan nagsisimba ang mga Kristiyano? Ay di sa mga baybay. Kaya lang ang tanong, Sabado pa ba ang simba? Pag baybay? Hindi na. Kaya nga itong tanong ko sa mga Adventist, hanggang ngayon, Brother Jesselyn Chim, ikaw natatangin ko, medyo decente ka kausap at professional. At tingin ko naman, naintindihan mo yung level ng aking iniisip. Meron ka ba mabasa, Brother Jesselyn Chim, no? I-type mo lang dyan kung baka may mabasa ang verse. Na nagme-mention na after na humiwalay ang mga Kristiyano at di na nagsisimba sa sinagoga. At nung sila nag-gather na as a church, Christian church, na kung saan sila nagsasanta sena, hindi sila pwede magsanta sena sa sinagoga, papatayin sila doon. Na Sabado pa rin ang pagsimba nila sa mga house to house.
Did they gather? Nag-worship sila? Sabado pa rin ba nung sila ay nagtipon bilang Christian? Ako, ang tagal ko, 24 years ako nag-Adventist, at how many times I read the Bible from back to back. Wala akong nabasa na ang mga Kristiyano sa New Testament Sabado nagsimba sa mga sariling church nila. Dapat pag-isipan niya yung maigi mga Adventist. Bakit ngayon hindi kayo nagsisimba mga Adventist sa sinagoga ng mga Hudyo? Bakit? Kasi may sarili na kayong church, di ba? Ang tanong, saan galing yung idea niyo na sa church na sarili niyo magsimba? Wala naman sa Bible yan. Na Sabado. Wala kayong basihan sa Bible. Wala kayong basihan. Ito yung sinasabi ko, Brother Toto, na challenge mo. Ito yung sinasabi ko na ang Kristiyano, meron ka mababasa sa aklat mismo ni Lucas. Lucas kasi pinag-uusapan natin. Na first day of week, Sunday, they worship. Acts 20 verse 7. On the first day of the week, Sunday yan. When we were gathered together to break bread. Pansinin nyo, nung unang araw sa linggo, walang dutol, kahit Adventist, alam nila, Sunday ito. Nagtipon sila para magputol-putol ng tinapay. Ang breaking of the bread, if you read all the New Testament, mostly is a technical term for celebrating Lord's Supper. Yan. Kahit mga early church father. Kaya po, mga kaibigan, naghahanap kayo ng ebidensya na nagsimba ang mga Kristiyano Sunday. Ayan, no? Tsaka mali yung palagay natin nung tayo Adventist, Brother Toto. Kaya lang naman sila, yan, ordinary breaking of bread lang yan. Ordinary lang yan. Ordinary kayo ng tinapay kasi magdidispedida ni Pablo yan eh. Kasi nag-break, dispedid. Mali. Ulitin ko on the first day of the week, when we gathered together to, ba't sila nag-gather? Anong dahilan? To break bread. To break bread, sinabi ang dahilan. Hindi sinabi na ang dahilan kasi alis na si Pablo. Hindi. On the first day of the week, when we gathered together because of Paul's despedida. Hindi. Ang dahilan to break bread, which is a very important event para sa mga Christian. Yung Lord's Supper. Kaya nga sa The Message Bible, Acts 20 verse 7, the message, we met on Sunday. Walang total Adventist yan. To worship and celebrate the Master's Supper. Ang celebration of Lord's Day ay worship po yan. Kasi kinirecognize mo ang kamatayan ni Jesus Christ at pinupuri mo ang Panginoon. Ngayon, meron ba tayong patotoo na hindi tumututol ang mga Adventist dito? Meron po. Andus Study Bible ulit, SDA po gumawa yan. Tignan yung comment, inamin nila, Brother Toto, na itong only explicit reference na Christian ay nag-gather first day of the week. Ito mismo sabi dito sa Andus Study Bible. Acts 20 verse 7. This is the only explicit, ibig sabihin talagang letter for letter, reference in the New Testament to Christians actually gathering on the first day of the week. Kaya nga, Brother Toto, yung challenge ko sa kanila, meron kayo mababasa ang mga Christian bilang church outside the synagogue. Nung sila yung uwilan sa synagogue, nagsamba Sabado, wala silang mabasa. Pero kung babalik sa atin tanong, kayo ba naman, may mababasa kayo na ang mga Christian nag-gather Sunday at nagsanta Sena? Meron, ayan, no? Sabi mismo ng inyong Andus Study Bible, explicit, hindi matatanggi yan. Explicit. Word for word yan. Word na for word. New Testament reference na actually, ang mga Christian nag-gather first day of the week. Tapatan niyo po yan, mga kaibigan sa Badista. Gusto ko makabasa naman kayo na actually, ang mga Kristiyano nag-gather ng Sabado o Sabat. Wala. Ang gagawin nyo, lagi kayo pumupunta sa Acts 13, yung binasa kanina, na binigyan ni Brother Desi, ba't nagtitipon? Sinagoga ng Hudyo yun. Which eventually, iniwan nila, sabi ni Bakyoki na inyong church historian, at nagkaroon na sila ng sariling pagsamba. At eventually, yung sinagoga na yun ng mga Diyos, tinawag na sinagoga ni Satanas. So, nung nag-separate itong mga Christian, na magkaroon silang sariling gathering, itong explicit account, Acts 27, na they celebrate the Lord's Supper. Huh? We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper.